kasari, welcome back sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa ating lahat. Alam nyo ba mga kasari, sa kabila ng pagkatumal ng ating sari-sari store ngayon, siguro magwa 1 week na rin na nakakaramdam tayo ng tumal at hindi rin po ako lang ang nakakaramdam ng tumal. Pati na rin po ang mga ibang tindahan dito dahil nga nung nakaraan nakakwentuhan ko yung isang sari-sari store owner dito ay napakatumal nga din daw sa kanya. So, sa kabila ng pagkatumal ng ating sari-sari store, may isang namamayagpag sa ating sari-sari store na nakakahatak ng sales, mga kasari, or ng kita. Kahit pa man mahina yung sari-sari store natin, kahit papano may isang malakas sa ating tindahan ngayon, at yun po ang GCash. So ang GCash po mga kasari, madaming pwedeng gawin sa GCash. Pwede tayong magbayad ng mga bills natin, mag-load at mag-cash in, cash out. So yan po talaga ang pinaka in demand dito sa aking tindahan, lalo na po mga kasari ang cash in, cash out. At mas lumalaki pa po yung kita natin. Cash in. Ayan po, meron pong nagpa-cash in. At yan na nga po ang sinasabi ko mga kasari, na malakas po ngayon talaga ang GCash dito sa ating sari-sari store. At very thankful naman po ako na kahit matumal po yung ating tindahan ay meron naman pong nagpapadagdag ng kita sa ating sari-sari store. At yun nga po ang GCash. So, ang cash in, cash out po kasi dito mga kasari ay malakas po talaga, lalo na at malapit po tayo sa sabungan. Although meron naman pong mga nag-GCash sa sabungan at nagpapasalamat din ako kahit papano ay meron pa ring mga nakakarating dito. Siguro namamahalan sila sa charge doon sa may sabungan kasi alam ko talaga guys, mas mataas yung rate doon, mas mataas yung patong doon sa malapit sa sabungan. Basta malapit sa sabungan na nag-GCash, malaki yung patong nila. Dito guys, 20 pesos lang kada 1K. So namumurahan na sila unlike sa malapit nga sa sabungan. Kaya nagtsatsaga silang pumunta dito sa store. And ako yung kauna-unahang tindahan na mapupuntahan nila na nag-GCash. After dito, malayo na ulit yung kasunod. Kasi yung ibang sari-sari store dito guys is nag-stop na sila sa pag-GCash. So, ayun nga, mas malaki pa po ang kita ng GCash kesa po sa tindahan. Magbibigay po ako sa inyo ng example. Simula nung August 20 to 27 kahapon, share ko sa inyo guys yung kita ng GCash simula umaga hanggang gabi. May mga araw na matumal pero bawing-bawi naman sa ibang araw. Tulad guys nung August 20, ang kita po ng GCash ay 343. August 21, 902 pesos. Linis na kita na po ito. August 22, 339 pesos. At nung August 23, eto guys, napakalaki nitong kita natin dito, 1,668. At nung August 24, 741. August 25, 314. August 26, 579. At kahapon guys, hindi masyadong mataas, 310. Yun po, a total of 5,196 sa loob lamang po ng 1 week. Yan po yung ating kinita. Para sa akin guys, malaki na ito. Malaking tulong na rin to sa amin. So, ang 5,196, hindi ko po yan kinikita sa loob ng 1 linggo dito po sa tindahan. Kasi po yung sales po natin minsan, hindi naman po talaga kalakihan yung sales natin sa tindahan. Nakaka-sales po tayo ng 3,000, minsan mas mababa pa. Pero kung kukumputin po natin, ipagpalagay na natin na fix a day, simula nung August 20 hanggang August 21 ng 3,000. So, 450 po ang kita po natin kada isang araw. I-times po natin sa 7, 3,150 lang po ang pinatakan po niya. 3,150 po ang kinita po natin sa loob ng 1 week. Pero sa GCash po, kumita po tayo ng 5,196. Depende pa po yan. Paano yung mga araw na talagang mas malaki yung kikitain natin, 'di ba? Sa tindahan po kasi ngayon, ang tumal ng may times naman na sobrang mabili, ganyan. Pero ngayong August, parang medyo matumal yung tindahan natin. Siguro lalakas ulit yung store natin kapag bare months na, ganyan. Pero malapit na naman kasi next week ay September na.
'Di ba? Ang bilis ng panahon. So, napakalaking tulong po talaga ng GCash po sa ating sari-sari store ngayon at sa iba pang mga tindahan kasi nga 'di ba, may mga napapanood tayo mga vlogger kapag may na biglang nagpa GCash sa kanila ng 20,000, ganyan, 30,000, 10,000, lagi nilang sinasabi, ay may pambili na kami ng ulam, may pambili na kami ng bigas. So, yun po talaga yung laki ng naitutulong ng GCash na yung pambili natin ng ulam at ng bigas, hindi na po natin kukuhanin sa benta ng ating sari-sari store or sa kita ng sari-sari store. Na ano na po siya na o-occupy na ng kita sa GCash yung mga expenses po natin and other bills na kailangang bayaran. Yun po din talaga yun na itutulong ng GCash. Actually, GCash po talaga ang nag-handle ng mga bills namin ngayon. Bill namin sa tubig, bill namin sa kuryente, bill namin sa kuryente sa ano natin kinukuha sa benta ng yelo. Pero kapag kulang, alam niyo naman, laging umuulan ngayon, hindi katulad nung summer na agad yung yelo natin. Ngayon, medyo maliit yung kita natin sa yelo. Minsan nga guys, 2 days ako bago makapaglagay ulit ng panibago kasi hindi siya nauubos sa loob ng isang araw. Pero nung summer guys, umaga pa lang, ubos na lahat yung ating yelo. Ganun po talaga eh. Maulan po kasi ngayon. So, yung kulang sa pambayad ng kuryente sa benta natin ng yelo, doon natin din kinukuha sa GCash. Plus, yung hulugan pa namin na iba na home credit namin sa GCash din po namin kinukuha. So, ganun kalaki po talaga yung naitutulong sa amin ng GCash. So, kaya na-vlog ko din to mga kasari. Kasi para makatulong din at makapagbigay din ng tips sa iba pa nating kapwa kasari na hindi pa rin nagkakaroon ng GCash sa kanilang tindahan. So why not mag-add po tayo ng GCash sa ating sari-sari store kasi ang laki po talaga ng naitutulong nito sa ating mga tindera. At yun po, help na rin sa mga customer kasi hindi na hassle kapag magbabayad sila ng bills, hindi na nila kailangang umalis. Sa tindahan na lang, may extra charge nga lang, pero kapag mamamasahe ka naman, ganun din. So, hindi ka lang nga mapapagod kasi magpupunta ka lang sa tindahan, makakapagbayad ka na ng bills. So, ayun po mga kasari, very helpful talaga ang GCash and ano talaga siya ngayon eh, in demand talaga. Kaso nga lang, yung iba kaya nga hindi nag-i-start mag-GCash is natatakot sila kasi uso yung scam, lalo na ng mga nakaraan, and natatakot din sila na baka mawala yung laman ng GCash nila kasi may mga ganong instances na hindi naman ginagamit ng owner, hindi naman sila kumukuha dun sa laman ng GCash nila pero nasisimot or nababawasan, ganyan. So, konting ingat na lang po, wag na lang po tayong magpindot ng mga link. Alam niyo na kahit GCash daw ang mag-send ng link, hindi po yan gagawin ng GCash. So, wag po nating i-click kahit GCash pa man po. Noong nakaraan nga po may nag-message sa akin from ano daw, galing daw ng SSS, nag-transfer daw sa ano ko, sa GCash ng 5,000 pesos. Pag check ko naman, wala naman laman. And hindi ko guys pinindot yung link. Alam po natin yan sa sari-sari store owner. Dapat maging careful po tayo sa lahat ng actions natin, lalo na sa GCash kasi alam po natin na pera ang pinag-uusapan dyan. And talagang kapag nawalan po tayo, kahit nga 20 pesos nawala, isa hanapin natin. Paano pa kaya kung libo-libo, 'di ba? So, yan lang po ang ma-share ko sa inyo na talagang kahit mababa yung sales po natin dito sa sari-sari store, ay okay lang po kahit ano yung matanggap natin na benta at kita sa araw-araw. Kahit papano may humahatak naman po at nagbibigay ng kita po sa atin, yun po ay ang GCash. So, eto guys, dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Maganda po ang weather ngayon, so pwede tayong mamili ng mga kulang-kulang sa tindahan natin. So, yun lang guys. Bye!